So, ang mga taong ito, ang sabi sa verse 13, they stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. Ang emotion na yan, yung word na yan, yung called out in a loud voice, and sinabi nila, Jesus, Master, have pity on us. That gives me the idea of the hopelessness of the 10 lepers. So, ano ibig sabihin ng desperation? Sa baba, involving a hopeless sense that a situation is so bad as to be impossible to deal with. So bad, so hopeless situation that is impossible to deal with. Imposible na silang gumaling kasi wala pang nadidiscovery ang siyensya ng panahon niyon na gamot sa lepros. Ewan ko ngayon kung meron. Parang meron na yata. But at that time, wala. Parang isang cancer na parang ilang buwan ka lang. Oh, tigok ka na talagang dahil walang gamot ang uri ng sakit na ito. There's no antidote to such kind of disease. And so, they desperately needed God. They see themselves. Okay? So yun ang response natin sa blessing ni Lord. Available ang blessing ni God para sa atin, but we need to see ourselves in desperate need of God. Like the 10 leprous people. And so, ang sabi ni King David sa Psalms 34, 17, 18, the righteous cry out and the Lord hears them. Cry out. Eto nga, righteous na ito kung nagka-cry out pa. Tayo, yung mga tao pa kaya na walang Diyos? The righteous cry out and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the broken-hearted and save those who are crushed in spirit. Eto, magtatanong ka kung kanino close si Lord. Ito yan. Close si Lord dito sa mga broken-hearted at sa mga crushed in spirit. Sa mga taong mayroong basag na puso, mayroong pakiramdam ng pagkabasag ng kanilang puso. Doon close si Lord. Sa mga taong desperado. Okay, huwag ka namang magpaka-desperado para maging close kay Lord. Siyang sinasabi lang dito, concern si God sa mga taong mayroong karanasan na hindi na nila kayang lunasan kung hindi ang Diyos na lang. Si God, ibig sabihin, hindi siya concerned sa mga taong meron ng lahat. Meron ng car, meron ng house and lot, meron ng trabaho, meron ng boyfriend. Alright? Hindi na siya. Okay? Mas concerned si God sa mga taong walang at desperado at nangangailangan. Yun ang kanyang hinahanap. So the way we reciprocate to God's blessing is to see that we desperately need God. And so, tinutugon ng Diyos ang kanyang mga anak, ang mga taong totoong nangangailangan sa Diyos. Be broken in the presence of God. Be broken in your in coming to the Lord. Be crushed in spirit upang ikaw ay pansinin ng ating Panginoon. Tingnan mo si Hana. Naalala niyo si Hana? Desperado ang pobre dahil hindi siya makaanak. At siya ay binubuli ng second wife ng kanyang asawa. Pumunta sa temple, desperado, umiiyak, nananalangin, napansin ng Diyos at binigyan siya ng isang anak na si Samuel na naging propeta dahil nakita ng Diyos ang puso niya. So the way we respond or reciprocate to the blessing of God is to see ourselves in desperate need of God. 2, we should be calling out to God. Pangalawa, calling out to God. Tumawag sa Diyos. Huwag lang humiti.
Huwag lang bumulong sa Diyos. Tumawag, called out. So the way we understand, called out, sabi, an instance of being someone, especially in order to deal with an emergency or to do repairs. This is a very, napaka situational na kahulugan ito. Ang pag sinasabi mong call out, yung parang nasa bingit ka ng kamatayan, emergency na ito. Yung parang nakita mo ang isang na-disgrasya dyan sa highway, ikaw nakakita, tapos ay buhay pa, at kailangan niyang masurvive, naku, nanawagan ka ng tulong. So, kailangan niya emergency. Tumawag ka ng pulis. Kaya pag tumawag pulis, ayaw nilang pagalawin. Tumawag ka ng tawagin mo na lang yung first, yung tawag na yung MDRR. Rescuer, para ma-rescue siya. Okay, emergency ito, kailangan ng tulong. So, ganun ang kanilang pakiramdam, yung 10 lepers na yan. Lord, emergency, Lord. We need help. Kaya, even they are in a distance, hindi na lumapit si Jesus sa kanila, in-instruction na sila. Matthew 8:25, anong sabi ni Matthew? And they came to him and woke him, saying, Save us, Lord, we are perishing. Sino nakaranas noong nagtawag sa Diyos dahil emergency? Yung mga disciples, isang araw naglayag, isang araw ng isda. Sila ay si Jesus Christ kasama nila at si Jesus sa ganda ng panahon ay siyempre pagod, ay nakatulog. Etong mga disciples, sige pa ang kanilang pangingisda, pero ang kanilang paglalayag because they are headed towards the other side of the lake. At ngayon, dumating ang bagyo, humangin, lumakas ang hangin, hinampas ang kanilang sasakyang bangka, at halos na sila ay tumaob at halos sila ay lumubog. Pero si Jesus, napaka-peaceful na tutulog. At, anong sabi ng mga disciples? Humingi sila ng tulong. Sabi niya, Lord, gumising ka! Hindi mo ba napapansin? Lulubog na tayo. Tabang! Sa atin pa. Emergency. SOS. Yan. So, the way we emphasize, the way we give illustration to this situation is yung parang SOS, emergency. Save our ship. Okay? Kaya sabi na, save us, Lord, we are perishing. And so nakita ng mga lepros na yan na malapit na lang sila, malapit na kanilang buhay. Kaya they call out in a loud voice. Sabi nila, Jesus, Master, have pity on us. Alam nila may blessing na yan. But unless they see themselves in desperate need of God, and unless they call out in a loud voice, they will never obtain that blessing. So, ginawa nila yun. Third, we should have faith and obedience. Sinama ko na lang yung faith at saka obedience. Bakit ko nakita yan? Sa verse 14, sabi, when He saw them, nung nakita na lang si Jesus, He said, sabi ni Jesus, go! Kayong 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, tama. 10. Go! Show yourselves to the priest. And they went. Okay, kaya sabi ko nga, bakit sila papunta doon sa priest, sa temple? Because susuriin sila. Yun ang protocol. Para ma-declare sila na magaling na, kailangan pumunta muna doon sila sa pare at susuriin ng pare, oy, oo nga, magaling ka na, tumubo na ang kamay mo. Meron ka ng bibig, meron ka ng ilong, meron ka ng tainga. So magaling ka na. But the scripture does not indicate the next thing happened after the Lord said to them, go. Ang sinabi lang dito, sabi na, and they went, habang naglalakad sila, hindi natin alam kung gaano kalayo from where they are going to Jerusalem to the temple, baka 3 kilometro. At habang naglalakad sila, wow, ang unti-unting gumagaling sila. At noong napansin nilang gumaling na sila, ang term dito ay cleanse.
Nalinis na, luminis na sila. So, dalawang bagay ang kinuha ko dyan sa salitang as they went. As they went. Dalawa. Meron silang pananampalataya at meron silang pagsunod. As they went, okay, kasi inutusan eh. Inutusan sila, and then lumakad sila. Meaning, naniwala sila sa utos at sumunod sila sa utos. Am I correct? So, dalawa. Faith and obedience. Mahalaga ito na component ng pagtanggap natin ng blessing ng Panginoon. Faith and obedience. May kanta tayo na trust and obey, for there is no other way to be happy with Jesus. Trust and obey. Gusto mo maging masaya ka, gusto mong pagpalain ka, trust and obey. Maniwala ka at sumunod. Yun ang ginawa ng 10 lepros, mga lalaki. Naniwala kay Jesus at sumunod sa sinabi ni Jesus. Luke chapter 8 verse 15, hearing this, Jesus said to Jairus, "Don't be afraid, just believe and she will be healed." Si Jairus ay ang isang pinuno ng sa Israel, ay ang kanyang anak ay mayroong karamdaman. At nakita niya si Jesus along the way. Marami nang na-encounter si Jesus at na-encounter niya si Jairus along the way. Si Jairus, ang kanyang anak na babae may sakit at humingi ng tulong kay Jesus. Nag-instruction lang si Jesus. Sabi niya kay Jairus, sinabi niya, "Lord, tulungan mo naman ako. Anong problema mo, Jairus? Ang anak ko may sakit, nilalagnat." At mayroon nang nagsabi na habang nasa daan siya ay namatay na eh. But don't be afraid, sabi ni Jesus. Just believe. And she will be healed. Just believe. Everybody say, just believe. Maniwala ka lang at siya ay gagaling. Kaya nga, bago pa siya dumating sa kanyang bahay, nakita na nabalitaan niya na gumaling na ang kanyang anak na babae. Kasi anong ginawa niya? Nag-trust and obey. Matthew 8:13, then Jesus said to the centurion, ito naman ay isang centurion, sabi na ang kanyang ang kanyang sundalo, isang kapitan ng centurion, tapos meron siyang sundalo na meron din sakit, humingi ng tulong kay Jesus. Anong sabi ni Jesus? "Go! Let it be done just as you believe it would." And his servant was healed at that moment. Naniwala lang ang centurion, umuwi, sumunod, at nangyari ang kagalingan. What is the secret? Secret is trust and obey for the blessing. That's how we reciprocate to the blessing. Nandiyan ang blessing. Alam ko, nandiyan ang lupa para sa life grace. Anong gagawin ng life grace? Trust and obey. Praise the Lord. Amen. Ano pa ang nandiyan? Alam ko na nandiyan ang maraming pagpapala. Just trust and obey. Ate Polly, alam niya na nandiyan ang pagpapala sa mga nilalakad niya. Just trust and obey. Ma'am Eve, trust and obey. Fourth, we should be praising God. Sa 15, ang sabi doon, one of them, when he saw he was healed, nalaman na niya na magaling na siya, came back, praising God in loud voice. You know, si Joy nagturo niya ng praise and worship sa mga estudyante sa Madalag. At nakita ko yung application ng 7 Hebrew words or at least 6 Hebrew word ng praise or worship dito sa isang Samaritano na bumalik ay dito natin makikita. Okay. There are 7 Hebrew word for praise and worship. We have Hallel. Ano ibig sabihin? To praise or celebrate. Nako, nung nalaman niya na siya ay magaling na, nag-praise and nag-celebrate. Shabak. Nako, to shout loudly. Siya ay siguro
talon-talon or nagsisigaw sa kanyang kagalakan dahil siya ay magaling na tihila to sing praises na pakanta habang naglalakad or tumatakbo. Hallelujah, magaling na, malinis na, sing praises. Barak, pagdating kay Jesus, anong sabi doon? Praising God in the loud voice, verse 16, he threw himself at Jesus. Pati Barak, lumuhod siya, kneel down, and Toda to give thanks or confession. Nagpasalamat, give thanks. And then Yada to throw out the hands of worship with extended hands. Ginawa niya yung 7 ways to praise the Lord because of the blessing na kanyang natanggap. How do you reciprocate? How do you respond to the blessing of God? Napapahalal ka ba? Napapa-praise the Lord ka? Napapasyabak ka ba? Napapasigaw ka? How do you respond? Ikaw ba ay napapatihila, sing praises, or napapabarak, napapaluhod dahil sa kabutihan ng Diyos? Ginawa ng Samaritanong gumaling yan. Toda to give thanks, or Yada to throw the hands of worship. Okay, kanina siguro nag-yada kayo, ginawa nyo yan, the 7 ways to praise the Lord. Si Hezekiah, dahil sa templo, napagawa nila ang templo, nag-celebrate sa ating Panginoon. From 2 Chronicles chapter 29 verse 30, King Hezekiah and the officials ordered the Levites to sing praises to the Lord with the words of David and Asaph the seer. So they sang praises with joy and bowed down and worship. Nag-worship sila in response to the blessing of God. How do you respond to God's blessing? How do you reciprocate to the blessing of God? We should be praising God. Paano natin sasambahin ng Diyos? Magtatalon ka dyan. Magsisigaw ka dyan. Mag-praise and worship ka dyan. Lumuhod ka dyan. At magpasalamat ka sa Diyos. Yun ang ginawa ng isang gumaling. What else? When we experience the blessing of God, we should be thanking God, or should be thankful. We should be praising God, we should be thanking God. Yun ang ginawa eh. He threw himself at Jesus' feet and thanked Him, and yet he was a Samaritan. Ano ang Samaritano? Maaaring ang 10 na yon ay, ang siyam ay mga Hudyo. We do not know kung anong klaseng lahi sila, but we do know that this one who came back to Jesus and showed gratefulness was a Samaritano. Ano siya? Mistiso. Katulad mo, mistiso ka eh. May halo kang ita at igorot. Or may halo kang ita na mayroon kang Japanese na descent, or meron kang ikaw man ay Ifugao na meron kang Spanish descent, mistiso, or American descent. Ang Samaritano ay mga Hudyo na nahaluan ng ibang lahi dahil naalala nyo, tumira sila sa Babylonia, tumira sila sa iba-ibang lugar, nahaluan sila. Kaya noong kapag-asawa ang mga Hudyo, dahil sila ay na-captured sa iba't ibang lugar, na tumira sila sa Assyria. Kaya nahaluan sila nung dumating sila sa Israel, nahaluan ang ibang mga Hudyo. Meron namang puro, pero ito mga mistiso, ito mga Samaritano. Bawal silang makisama sa mga purong Hudyo. Pero in the case of this 10 leprous men, kahit na mistiso lang siya, pero siya pa ang bumalik at nagpasalamat sa ating Panginoon. Hindi purong Hudyo. Ang ibig sabihin lang dito, mga kapatid, ang blessing ni Lord
ay hindi lang para sa mga Hudyo, sa mga taong mayayaman, sa mga taong alam mo na sinasabi mukhang maka-Diyos. Ang blessing ng Lord ay para sa lahat. Amen? Para sa lahat ng lahi. Ang kaligtasan ay hindi lang para sa mga Hudyo, hindi lang sa mga Amerikano, hindi lang sa mga German, sa mga mapuputi, pati rin sa mga maiitim, sa mga tatangos ang ilong, sa mga pangurin. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Si Jesus naghihigugma sa tanan nga kabataan. May apon nga nasairan, isayang kamaturan, si Jesus nagpalangga sa tanan nga katawan. O, di ba? 2 Samuel chapter 22, verse 50, therefore I will give thanks unto thee, O Lord, among the heathen, and I will sing praises unto thy name. Heathen, among the heathen. Sa inyo kung ano ibig sabihin, heathen nga lang, mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Heathen, mga kasalanang tao, among the heathen. And so, salvation is not just only for the Jew, but for all people, para sa ating lahat. Ang blessing ng kaligtasan ay para sa lahat. But how do we respond to that blessing? First of all, we need to see ourselves in desperate need of God. Second, we should be calling out to God. Third, we should have faith and obedience to God. Fourth, we should be praising God for the blessing. It's either blessing of salvation, blessing of healing, blessing of provision, blessing of favor, blessing ng trabaho, blessing ng mga anak, blessing ng mga katulong, blessing ng mga kaibigan. We should be praising God. We should be thanking God. And tayo ay pagpapalain ng Panginoon. That will become, that makes the blessing of God when we receive. Kapag tinanggap na natin ang blessing na ito at marunong tayong mag-respond sa Panginoon. Alam niyo ba, meron palang nais ang Diyos sa atin kapag binibless niya tayo. God is expecting us to reciprocate, to respond to the blessing. Kasi sabi niya di ba merong 10? Di ba merong 10? Are there not 10 men who were cleansed? Di ba merong 10 pinagaling? Sabi niya, nasaan ang siyam? Bakit isa lang ang bumalik? Meaning, God is expecting us. Right? When we receive blessing, ang Diyos ay naghihintay. Ano kaya ang sasabihin ni... Ano kaya magandang sasabihin ni Polly pag natanggap niya yung blessing? Hinihintay ni Lord. Right? Ano kaya ang... Bless ko siya. Dapat I'm expecting of something. A good response. So minsan tayo ungrateful ang tao, di ba? Minsan pag binigyan mo, talikod ka agad. Meron kayong mga ganan? Pagkatapos mo mabigyan, naano ako niyan, na-review ako niyan. One time nag-receive ako ng blessing, nakalimutan ko talaga mag-say thank you. Oo. So nung na-receive ko na, akala ko kasi okay na yun kasi naman kami, close naman kami. Parang it's normal na lang, binibigyan naman ako. Ngayon, nung binigyan ako ng blessing na gano'n, tapos out of our friendship, parang hindi na ako parang kampante na ako na parang hindi na ako nag-say something. Kinanggulo, nag-smile lang ako. Yung pala, later, after, inano niya ako, nagustuhan mo bang blessing? Yes, kasi I wonder if you didn't like the blessing because you did not even say a word. You say a word, but oh my goodness. Sabi ko, dapat hindi pwedeng kalimutan ang say thank you,
respond sa blessing is because binigyan ka at yung nagbigay nag-expect ng something expression mo. Right? Kaya, and the blessing of God, this what makes, okay, listen to this, this what makes the blessing of God more valuable and more sweeter when we receive it. Because when we respond to God for the blessing, that will make the blessing more valuable and more sweet. Intindihan niyo ba yun? Okay? In the part of the giver, na kapag nagpasalamat tayo, na-appreciate natin na mabuti ang kanyang binigay, yung kanyang ibinigay, mas nagiging valuable yun para sa kanya at mas nagiging sweet yun para sa kanya dahil sa response natin sa kanya. Amen? In this case, mas naging sweet ang blessing ng isang Samaritano, mas naging valuable, mas naging authentic ang blessing because of his response sa blessing Lord. What does he respond? He responded. Pumunta siya sa Panginoon, pasalamat sa Diyos. At ang pagpapala ay naging mas mahalaga, mas kaakit-akit, mas masarap sa paningin ng ating Panginoon dahil sa ating pag-appreciate ng kanyang blessing. And then God is expecting us to respond to His blessing. Now, in my conclusion, hindi mo nakikita ang blessing ng Panginoon. Minsan nakikita mo. Minsan nakikita natin very tangible, very big. Pero alam mo ba, may mga blessing na hindi mo nakikita at hindi mo pa nakikita, pero nandyan lang. At kapag pinaramdam na yan ni Lord, how do you respond? Ako, sinabihan ako, sabi ng ating donors,